Siyam na barkong pandigma, 3 bansa, isang kasunduan na hindi pa nangyayari sa modernong kasaysayan ng Asya at isang superpower na, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay talagang natatakot. Pagkatapos ng maingat na pag-aaral sa mga ulat ng Bloomberg, New York Times at mga naval analyst sa buong Indo-Pacific. Hindi ito tungkol sa isang simpleng military exercise. Hindi ito tungkol sa isang barko na dumaan sa South China Sea. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang pagbibigay ng Japan ng armas sa Pilipinas ay hindi lang isang military story, kundi ang simula ng isang bagong order sa buong Asya, at kung bakit ang Beijing ay hindi lang galit, takot sila. Kung ikaw ay isang Pilipino na nagtatanong kung bakit palagi tayong naiipit sa pagitan ng malalaking bansa, kung nagtataka ka kung bakit ang China ay patuloy na nagpupumilit sa ating karagatan, kung gusto mong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa South China Sea, ang video na ito ay para sa iyo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago natin pag-usapan kung bakit natatakot ang Beijing, kailangan muna nating maunawaan ang barko sa gitna ng lahat ng ito. Dahil ang barkong ito ay hindi lang isang bagong karagdag sa fleet ng Japan. Ito ay isang pahayag, isang mensahe, isang signal sa buong mundo na ang Japan ay hindi na ang bansang tahimik na nanonood mula sa gilid. Ang JS Natori, ang ika-9 na barko sa Mogami-class frigate program ng Japan. Opisyal itong na-commission noong ika-21 ng Mayo sa Mitsubishi Heavy Industries Shipyard sa Nagasaki. 132 metro ng gray steel, radar-evading hull, anti-submarine weapons, at isang crew ng 90 sailors na handa nang mag-deploy kahit saan sa Indo-Pacific. Sa 3,900 tonelada ng standard displacement, hindi ito ang pinakamalaking barko sa tubig, ngunit ito ay isa sa pinakamatatalino. Ang JS Natori ay may OPY-2-A radar, isa sa pinaka-advanced na surface search at tracking systems sa buong Indo-Pacific ngayon. May full anti-submarine warfare suite, variable depth sonar, unmanned underwater vehicles, unmanned surface vehicles. Armado ng BAE systems, 5 pulgadang naval gun at isang full missile weapons package. Ang top speed nito ay mahigit 30 knots. Ngunit ang pinakakahanga-hangang bagay tungkol sa barkong ito ay hindi ang kanyang armas, kundi ang bilang ng taong kailangan para patakbuhin ito. 70 sailors lamang. Para sa konteksto, ang mas lumang destroyer-type vessels ng Japan ay nangangailangan ng mahigit 230 crew members. Iyon ay hindi isang maliit na pagkakaiba. Iyon ay isang fundamental na pagbabago sa kung paano ang isang modernong navy ay pumupunta sa dagat. 3 buwan bago ang commissioning ng JS Natori noong Pebrero ng taong ito, may nangyari sa South China Sea na halos hindi napansin ng mundo. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, malalim sa South China Sea, nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang 3 bansa. Japanese warships, Filipino frigates, American destroyers, nagsasanay ng magkasama, nagpapatakbo ng magkasama, at nagpapadala ng mensahe ng magkasama. Ngunit hindi lang exercises ang nangyayari. Noong Enero, nag-pledge ang Tokyo ng $6 na milyong na security assistance package para sa Pilipinas, specifically para magtayo ng naval facilities para sa Philippine patrol boats. Nagpadala ng patrol vessels at Coast Guard equipment ang Japan sa Manila sa loob ng maraming taon. At ang 2 bansa ay pumirma ng isang reciprocal access agreement na nagpapahintulot sa military forces ng bawat bansa na pumasok sa teritoryo ng isa't isa para sa joint combat training, Japan at Pilipinas. Nagsasanay sa lupa ng isa't isa. Hindi pa ito nangyayari noon sa modernong panahon. Sa pinakaresyenteng balikatan exercises, ang major annual war games sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi lang nag-observe ang Japan. Lumahok sila. May ground troops, kasabay ng mga warships.
para sa unang pagkakataon. Isang analyst ang nagsabi ng malinaw, Japan now participates with ground troops in addition to warships, indicating a rising possibility of joint US, Japan, and Philippines responses to South China Sea conflicts. Hindi lang exercises. Responses. Kapag ang isang bansa ay nagalit ng ganoon katindi, kapag ang Chinese state media ay nagsimulang gumamit ng salitang wartime blood debt, alam mong may nangyayari na higit pa sa isang simpleng military exercise. Dahil ang reaksyon ng China ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Takot sila. Hindi lang galit. Takot. Nang ianunsyo ng Japan ang security assistance package nito para sa Pilipinas, ang Chinese state media ay agad na nag-accuse sa Tokyo ng paggamit ng Manila para i-justify ang remilitarization ng Japan. Nagbanggit pa sila ng wartime history, tinutukoy ang tinatawag nilang Tokyo's wartime blood debt to Manila. Iyon ay isang significant na escalation ng wika. Hindi ito ang normal na diplomatic protest. Iyon ay isang emotional, historical na atake, ang uri ng wika na ginagamit ng isang bansa kapag wala na silang mas magandang argumento, ngunit hindi lang sa salita ang reaksyon ng China. Noong Enero, ilang araw pagkatapos ng US at Philippine Forces exercises sa Scarborough Shoal, ang PLA Southern Theater Command ay nagsagawa ng air at naval patrols sa paligid ng disputed area. At hindi lang iyon, publicly nilang inanunsyo ang mga detalye, flight paths, aircraft types, naval frigates deployed. Yun ay hindi normal na prosedura. Yun ay isang deliberate na mensahe. Ang larawan na lumalabas ay ito. Dalawang competing visions para sa South China Sea. Isa, kung saan ang China ay nagpapatibay ng dominance sa pamamagitan ng presensya at sustained pressure. At isa, kung saan ang Japan, Pilipinas, Estados Unidos at increasingly Australia ay bumubuo ng isang layered network ng alliances, exercises at hardware transfers na dinisenyo para itulak pabalik. Ang JS Natori ay isang piraso ng pangalawang vision na yon. Ang JS Natori ay pinangalan sa isang ilog sa Northern Japan, ngunit ang kanyang misyon at ang misyon ng bawat barko sa kanyang klase ay nakaturo ng matatag sa timog at kanluran dahil ang Japan ay gumawa ng isang desisyon, malinaw, deliberate, at may tunay na pera. Sa loob ng maraming dekada pagkatapos ng World War II, ang Japan ay may mahigpit na constitutional restrictions sa weapons transfers. Iyon ay tapos na. Ang Japan ay nagdoble ng kanyang defense budget, naglunsad ng opisyal na security assistance program, nagpapadala ng equipment at funding sa mga partners sa buong Southeast Asia. At ang kanyang frigates ay naglalayag, nagsasanay, at nagpapatakbo sa mga tubig na malayo sa Japanese shores. Ang upgraded design ng Mogami class ay in-order hindi lang ng Japan, kundi ng Royal Australian Navy din. 12 bagong upgraded ships na itatayo sa pagitan ngayon at 2028. At sa katapusan ng Marso 2026, ang JMSDF ay nagpatupad ng isang major organizational reform, nagtatag ng isang bagong patrol and defense group at nag-assign ng pinakamodernong surface combatants nito, kasama ang Mogami-class frigates, sa formation na ito. Hindi ito administrative paperwork. Ito ay ang Japan na lumilikha ng isang dedicated force na itinayo sa paligid ng mga barkong ito, na ang pangunahing peacetime mission ay surveillance at monitoring ng foreign naval vessels sa mga tubig na nakapaligid sa Japan. Maraming tao ang nag-iisip na ang South China Sea dispute ay isang bagay na nangyayari sa malayo, isang bagay na hindi direktang nakakaapekto sa kanilang buhay. Ngunit narito ang katotohanang hindi karaniwang sinasabi. Ang 21% ng global trade ay dumadaan sa mga tubig na iyon. Ibig sabihin, ang anumang nangyayari sa South China Sea ay direktang nakakaapekto sa presyo ng bilihin sa inyong tindahan, sa presyo ng gasolina sa inyong sasakyan, sa presyo ng pagkain sa inyong mesa. Pansinin ninyo ang pattern. Japan nagbibigay ng patrol vessels sa Pilipinas. Japan nagtatayo ng naval facilities sa Pilipinas. Japan nagpapadala ng ground troops sa Balikatan. Japan nag-sign ng reciprocal access agreement sa Pilipinas. Nakita ba ninyo ang pattern? Iyon ay hindi isang serye ng magkakahiwalay na desisyon.
Iyon ay isang maingat na itinayong sistema ng mutual defense na dinisenyo para sa isang specific na layunin. Ngayon na naintindihan na ninyo kung bakit ang pagbibigay ng Japan ng armas sa Pilipinas ay isang game changer, may isang bagay pa na kailangan ninyong malaman. Ang Japan ay hindi lang nagbibigay ng barko sa Pilipinas, may mas malaking plano. Isang plano na kinabibilangan ng Australia, ng Estados Unidos at ng isang bagong military alliance na maaaring baguhin ang buong balance of power sa Indo-Pacific. I-share mo naman ang opinion mo sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.